Sumainyo ang Panginoon. At sa mayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli ang magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at abroad na nagsisimabaya online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tila isang nanunumbat na Pedro ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Nanunumbat na Pedro. Sinabihan niya si Jesus na tingnan po ninyo, iniiwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo. Kapag ang isang tao ay nanunumbat, alam nating ito ay naghahanap ng kapalit. Diba? Kapag sinumbat mo na, yung mga ginagawa mo, yung mga tulong mo, yung mga nabibigay mo, ibig sabihin, naghahanap ka ng kapalit. At kapag ang isang tao ay naghahanap ng kapalit mula sa kanyang ginawa o naibigay, alam nating hindi bukal sa kanyang loob ang kanyang ginawa at binigay. At kapag ang isang tao ay hindi bukal sa kanyang ginawa at binigay, alam nating siya ay hindi sincero. Diba? Parang nanay, yung nanay ba na nagluto, naglaba, naglinis ng bahay maghapon. Pag-uwi ng mga anak galing eskwela, pag-uwi ng asawa galing trabaho, isusumbat ba niya? Kapag ang ina ay nanumbat, ano ibig sabihin? Naghahanap ng kapalit. O, bayaran nyo daw. Ha? Bigyan mo naman. No? O, at kapag naghahanap ng kapalit, aba, alam mong hindi siya sincero. Oh, ay kaya pala, no? Laging galit ang nanay, no? Naghahanap ng kapalit, no? Kaya nga, nabasa agad ni Jesus ang nasa isip at puso ni Pedro. Kaya agad namang sumagot si Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. May kalakip na pag-uusig. Para bang sinasabi ni Jesus kay Pedro, huwag kang mag-alala, Pedro.
sa lahat ng iyong mga nagawa, sa lahat ng iyong gagawin, nang dahil sa akin at sa mabuting balita, hindi ka uuwing luhaan. Hindi ka malulugi sa akin dahil makakatanggap ka ng kapalit. Kung hindi mo ako susumbatan, kung hindi mo ako hahanapan. Ang ganda nun, no? Hindi natin kailangan hanapan ang Diyos. Hindi natin kailangan sumbatan ng Diyos dahil bago pa tayo maghanap ng kapalit, meron nang nag-iintay sa ating kapalit. Pero ito maganda. Maganda ang huling paalala ni Jesus. Matapos niyang isa-isahin ang matatanggap na kapalit, tinapos niya ang paalala sa pagsasabing, ngunit may kalakip itong pag-uusig. May kalakip na pag-uusig. Gusto niyo pa ba ng kapalit? Makakatanggap ka nga, meron ka namang haharaping pag-uusig. Meron ka nga matatanggap na kapalit, pero may pagsubok, may problema. Anong gusto nyo? Tatanggap ng kapalit o wala na lang kapalit? Bahala na lang kayong mamili, ha? Pero magandang paalala ni Jesus, may kalakip na pag-uusig. Talagang hindi natin pwedeng sumbatan o hanapan si Jesus. Mula sa mga nagagawa at nabibigay natin para sa Kanya. Dahil bago pa tayo maganap, meron ng nakahandang kapalit. Ang tanong lang, tayo ba ay sinsero? Ikaw ba ay sinsero? Dahil kung oo, may kasama itong pagsubok. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Felipe Neri. Isang pare. Si San Felipe Neri, iniwan. Sinuko niya ang marangyang buhay, kapalit ng paglilingkod sa Diyos para maging pare. Sinuko niya ang mamanahin sanang negosyo at iniwan ang kanyang kinalakhang lugar para mag-aral ng theology. Pero sa huli, hindi naman siya nanatiling mayaman sa material. Hindi man. Pero yumaman naman siya sa karunungan na naging dahilan ng kanyang pagpapahalaga sa tunay na yaman. Lugi ba si San Felipe Neri? Maaring para sa mga negosyante, lugi ka. Hindi mo nakuha yung iyong mana. Lugi ka. Walang naging material na kapalit. Pero para sa isang tunay na naghahanap ng malalim na karunungan, para sa isang nagpapayaman sa pananampalataya, tumubo pa si San Felipe Neri. Hindi lang naging pare, naging santo. Kung minsan, kailangan mo naman talagang merong isuko para makamit ang inaasam sa iyo ng Diyos. Hindi kailangan lahat maging pare. Simulan mo sa pag-aaral. Di ba? Pag nag-aral, kailangan mong isuko ang oras ng paglalaro. Isuko ang pagtambay-tambay, pakikipagbarkada para maging maayos ang pag-aaral. Makatapos ng pag-aaral. Para umangat sa trabaho, ma-promote, magkaroon ng magandang karera, minsan kailangan mong isakripisyo ang oras at panahon para sa sarili. Kapalit ng promotion, kapalit ng overtime. Diba? Minsan kailangan Kailangan mo isuko kahit yung oras mo sa pamilya o kasintahan. Para makamit ang pangarap, kailangan mong isuko ang ilang magiginhawang bagay para maabot ang inaasam. Ano yon? Huwag ka naman check out ng check out dyan. Palampasin mo na yan. Itabi mo na lang. Huwag ka naman shopping ng shopping. Huwag kang bili ng bili muna.
Minsan kailangan Ganon. At kahit sa pananampalataya, kailangan meron tayong isuko para lumalim ang relasyon sa Diyos. Mababawasan ang oras ng chismis, mababawasan ang oras ng pagtambay-tambay, at papalitan ito ng pagsisimba, pagdarasal. No? Hindi ka muna magsusugal, di ba? Titigil mo na yan. Anong papalitan mo? Papalitan mo na ng pagsisimba. No? O, isang beses nagsimba, gawin mo 2. Father, wala akong magawa kaya nagsusugal ako. O di, simba, gawin mo 2. Di ba? At kumisan ganun Dahil yung kapalit ng sugal, bukas, ubos na yan. Pero yung kapalit na pwede mong matanggap mula sa Diyos, panghabang buhay. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ni Jesus na sa bawat nagagawa natin, sincero man o pinilit, laging may matatanggap na kapalit. Pero ang hindi naghahanap ng kapalit ay siyang makakatanggap ng kaligayahang walang makapapalit. Amen? Amen. Amen.